So yun guys, welcome po sa aking bagong YouTube channel, Carmix Vlog. Please support po, like and share. Subscribe na rin po ang aking bagong YouTube channel. So for today's video po ay magkano po kami ngayon dito sa bahay ni Kuya JP Alivio Vlog. Yan. Kayo po dalawa dito ngayon magkasama ni ni paring Abdul. Pre, shout out! Shout out po! Yan po ang partner ko ngayon dito sa pagka-tiles ngayong araw ng Sabado. Ngayon po ay payday. So, vlog ko lang po mga kali. Itong guys yung yung pinakang tiles kung paano. Para din po sa dagdag kaalaman at tip sa mga hindi pa po medyo marunong at sa mga para sa kabaguhan pa lang po. Ganito po yung diskarte namin sa pagta-tiles. Ang style po namin dito is dry pack method sa ginagawa po namin yan. So, nag-tiles po muna ako dyan sa yan. Dito po ako nag-start. Diyan sa may pintuan. Yan guys, nag-start po ako dito sa may mismong gilid ng kinuha ko po yung pinakang siruho niya. Dito po sa pinakang labas. Then simula po dito sa baba ito hanggang dito sa may taas is nag-drop po ako sa kilikili po nito. Itong ibabaw na ito ay 200, ang standard po nating pinto ay 210 cm. So dito po ay nagbaba po ako ng 211.5 simula po sa taas na yan sa baba para mayroon po tayong clearance na 1.5 cm. Then dito naman po ay nagbatak po kami ng tansi. So tinanggal ko na lang din po mga kalingap yung mga guys yung tansi. Yan, nuna ko po muna kay Skwala. Kay Skwala na po siya. Mayroon na po kami ng umpisahan. Bale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. May 11 tiles na po kami nilatag. So, pakita ko po sa inyo yung guys yung ratio ng paghalo namin. So, yun guys, yung pinang dry pack method namin. Naghahalo po kami pang grout. Sa ibabaw ng tiles. Mamaya po papakita ko po sa inyo kung paano ako maglapat. Yan, ang ratio po niyan is kalahati po ng adhesive na ABC. Then, kalahati po ng simento. Para medyo makatipid po tayo at may quality pa rin naman po yun. So, yung ratio naman po natin sa pag-dry pack ay 1:3. Tapos dalawang baliktad po yun. So bali hindi po pala yung pagka-dry pack ko po ay medyo basa po talaga. Kung makikita nyo po ito mga nabububo na. Yan, pero nababasag pa po yan. Parang halos pang hollow block lang po. Ayoko po nung yung medyo ganito pa. Yung buwaghag pa pong ganyan. Kasi kung minsan po ito ay madali po itong matanggal. Isang lindo lang po kasi pag kukompress po niya, hindi po siya magandang pagkakadasik. Kasi kinukompress ko po yan bago ko lagyan ng grout. Yung pinakang dry pack method namin. Hindi po katulad dito. Pag compress po nito, medyo dasik na po talaga siya. Kaya konting pukpok mo lang po, ma-compress na po siya na maayos. So yun guys, pakita ko sa inyo mamaya yung pagkakabit na kami ng tiles kung paano ang diskarte namin. So yun guys, bago po namin lagyan ng na binabasa po muna namin tubig, yung flooring, tas grout. Yan na po yung may hinalo po naming mix ng ABC at pure na simento. So pagkabasa po namin ganyan ay lalagyan na po namin itong dry pack. So yan po ngayon si Abdul. Yan po ang aking itong body ng aking partner. So yun siya na po at ay mainit. Pares po kami ngayon nakahubad. At grabe po ang panahon. At gagamit nga po pala kami dyan pagkalagay po namin ng para madali po siyang mapantay. Metal paring. So metal paring lang po yung gagamit namin pang kayod. Para medyo mapantay po siya agad. So yan. Kakayodin lang po namin yan ng ganito. Medyo kulang po yung halo. So yun, abang pinapantay-pantay po niya para tagang solid, lagyan po lahat ng bawat singit. Tapos ang pinaka-importante po dito sa lahat, kadalasan po ng kumakapak ay dito po sa mismong kantuhan.
So, sinisecure din po namin na madasig namin ito. Yan, kantuhan po na yan. Tapos ang ginagamit po namin ditong basahan, kung makikita nyo po guys, malinis yan pagkakagawa. Hindi po yan amusin. Ang gagamit ko po dito pamuna sa is, ito yung tela. Para hindi po siya nag-aamusin. Hindi po kami nagamit ng foam. Nagamit lang po kami foam pag maghuhugas na po kami ng gamit. Kasi kung foam na pupunas po namin ganyan, ay madali po siya maglati. Ito naman pong tela, tutulak lang po namin yung mga alikabok or ibang nagdumi dyan sa ibabaw ng tiles. Tapos yun guys, pa-flat lang po namin ito, kakayodin lang namin. Yan. Kailangan po medyo siya puno para pag-compress po namin. So paglapat po ito, kailangan po ay dasik po siya dito sa kabila. Yan, kabilaan. So although naka-eskwala na po kami, kaya kabilaan na po ang patong nung pinakang pangkahig po namin. So yun guys, after po nito is lalagyan na po namin siya ng tiles na wala pa po siyang adhesive. So compress pa lang po namin siya. Pare pa solid daw. So yun guys, yun po yung wala pa po yung grout. At i-compress pa lang po namin yan. Kung baka i-compact. Yan po yung pag-compact method. Makikita rin po dyan pagtanggal po naman. Wala pa po yung grout. Pagtanggal po niya, makikita po kung saan pa po yung may kulang na dry pack. Then additional na po natin yun. So guys, pagpupukpuk po pala nito is kailangan po ay medyo bandang gitna. Para sabay-sabay po yung niya. 60 by 60 po pala ang kakabit namin ngayon dito. So pagpalo po namin to. So yun guys, sa bandang gitna po kami itong palo. Para makita kung anong pantayan na. So medyo patik-patik lang po. Kasi nadadry pack lang po ito. Dadasigin lang po namin. Then kakapain po namin dugtungan. Kung okay na siya. Yan guys, okay na po siya. Ngayon, nalagyan na po namin ito ng grout. So yun guys, ang pagkakabit ko pa ng ganito is hindi lang po basta salpak ang salpak. Lahat po ito ay may pattern. So pinakamabilis po is tatandaan po natin yung arrow sa likod o kaya yung sulat. Wala man po siyang arrow. Tumagilan po nga guys yung arrow niya. O kaya tatandaan niyo po is yung pangalan. So dito naman po is madali po siyang matandaan kasi may mga po siya. Yung pinaka niya pare-pares po yung pinang design ng tiles. So paglagay po namin grouting is ganito. Papahid lang po natin sa tiles. Pinaka namin adhesive. Yung iba po is gumagamit po siya ng lusaw. Hindi po ako naggagano kasi mas sanay po kasi ganito at subok na based on na experience po. Kasi yung lusaw po pag minsan is nagbabubbles, nagtutubig pag compact po sa flooring. Hindi ko katulad din to so pagkakaya po sa pader. Sa pader po is ganito rin po pag pag-install. Talagang medyo malapot po yung mahalo. Tapos gagamit po tayo ng rodela.
na may ngipin. Para pantay-pantay po yung pagkagrouting natin. Kaya bawat kanto po kailangan lagyan para sigurado pong hindi po siya ampaw. So yun guys, balik natin ang isang 60 by 60. So mas maganda po sana kung meron tayo ano, yung dinidikit para sa balik mong hawakan. Tapos gagamit po tayo guys ng ano, spacing. So ang pang-spacing na lang po namin yung pinakantali niya. Yung pinakantali po niya sa tiles is ginupit lang po natin maliit. Pakikita nyo guys yung ano. Lahat po yan mayroon. Para po yan sa pagka-grouting. Yan. So yun guys, okay na po siya. Tapos natin gawin yung ano. Makikita mo, nagluwa-luwa po siya ng grout. Mas maganda rin po yung maganyan siya kasi madadasik. Pero ito po, tatanggalin po natin yan. Gamit din po itong ano. Para pag grouting po natin, mas mahalagyan po yan. Ito rin po mismo ang pangkakayod natin. Yan po siya. Tatanggal. So yun guys, abangan niyo po yung kabuuan po nito. Ipapas forward ko lang po siguro para hindi po kayo masyadong mainip. Kasi marami rin po itong itatiles namin guys.